Muli na naman naming binalikan ang lugar kung saan nagpaparamdam ang kaluluwa ng babaeng biktima sa pang-aabuso. At syempre kasama ng aking mga kasamahan ay nagbigay o nag-alay kami ng dasal para sa kaluluwang di matahimik ng babaeng biktima. At habang nagdadasal kami ay merong pangyayaring hindi namin inaasahan na ganap. Sumanib sa aming kasamahan ang kaluluwa ng babaeng hindi matahimik. So yun guys, magandang gabi po sa inyo lahat, no? Muli na namang magbabalik sa screen niya guys, Genie Creepy TV po. At ngayong gabi na to, bali tatlo kami magkukulab guys, no? Yun si Idol Wing, Creepy Adventure, at saka syempre guys, Idol Gerald Ghost Adventure. So guys, kung papansin nyo, dun sa huling upload natin, kung papansin nyo, no, hindi ito ang unang punta natin dito sa lugar na to. Yan, kung naalala nyo itong lugar na to. So babalikan natin guys, nagawa nung may napansin ako dun sa video natin habang nire-review ko yung video natin. May napapansin kasi akong medyo kakaiba sa paningin ko guys, at saka hindi lang din ako yung nakapansin eh. Ang dami kasing nag-comment guys na meron daw akong nakuhanan sa camera ko na nakaputi na babae. So ayan, alamin natin guys, no? Kung talaga nga bang kaluluwa yun ng babaeng inabuso dito, na dito mismo na tagpuan yung kanyang mga labi guys, no? So yun yung mission natin ngayong gabi na to. At kung sakali magbigay tayo ng dasal guys, no? Mag-alay tayo ng dasal dito sa lugar na to. So hindi man natin natukoy o hindi man natin natagpuan kung saan talaga mismo natagpuan yung mga labi ng babaeng yun. So ayan, maghiwa-hiwalay kami sa pag-alay ng dasal guys, no? So bali tatlo naman kami. Yan, maghihiwalay-hiwalay kami guys, no? So kung mapapansin nyo ulit yung mga nakuhanan natin ng huling punta natin guys, nakuhanan ng camera natin, i-comment nyo dyan sa baba guys, ha. Maambon na talaga guys. Hindi na natin isa-isa tayo bro. Isa-isa tayo. Dito rin ako. Ikaw bro. Dito na ako bro. Doon si Idol Gerald sa kabila. At doon din sa kabila si Idol Wing. Tapos tayo naman dito. Isa ka araw natin ito. Ayan si Idol Gerald. Si Idol Wing doon din sa kabila guys. Ayan. Ayan pala. Ayan si Idol Wing. Si Idol Gerald doon sa kabila guys, no? Dito ay habang pinapakiramdaman ko ang bahay na aking pinasok, ay ramdam na ramdam ko na ang presensya ng kaluluwang nandito sa loob. Nasa loob pa lang ako. At habang pinapakiramdaman ko ang presensya ng kaluluwang nandito sa loob ng bahay nito, ay lagi na akong nakahanda sa kung sakaling anumang mangyari hindi maganda. Pero bago ko sinimulan ang aking pag-aalay ng dasal, ay isa-isa ko munang siniguro ang seguridad ng aking mga kasamahan at tinatanong kung ayos lang ba sila.
habang nagsisindi pa lang ako ng kandila ay ramdam na ramdam ko na ang presensya ng kaluluwang nagpaparamdam dito. Habang naghahanda ako upang simulan ang pag-aalay ng dasal ay eto ang nangyayari. Kuhang-kuha sa kamera ang puting figura na tumawid sa bintana na nasa aking likuran. At dito ay muli na namang tumawid ang puting figura na nakuhanan ng kamera. At nang matapos ko na ang pag-aalay ng dasal ay ramdam na ramdam ko ang kaluluwa na gustong pasukin ang aking katawan. Ngunit nabigo lamang ito at hindi niya magawang pumasok sa aking katawan dahil bago pa man ako pumupunta sa mga ganitong lugar ay alam ko na ang aking mga gagawin at binabakuran ko na ang aking sarili upang hindi makalapit ang mga masasamang elemento, kaluluwa o mga nilalang. Dito ay mapapansin ninyo na hindi na mapakali ang aking kasama at tuluyan na nga itong lumabas sa bahay na kanyang pinasok at kusang pumunta sa akin. At dito na niya pinaliwanag sa akin ang lahat ng mga napapansin niya at nararamdaman niya sa bahay na kanyang pinasok din. Hindi raw siya mapakali dahil sa sobrang lakas ng presensya na nagpaparamdam din sa bahay na kanyang pinasok. At gusto rin daw nitong pasukin ang kanyang katawan. Ngunit ganun pa din ang nangyari. Nabigo pa din ito sa pagpasok sa kanyang katawan. Dahil kumpleto din sa pagdarasal at pagbabakod sa kanyang sarili ng aking kasama. At dito ay bigla kong napagtanto ang kalagayan ng aming isang kasama dahil alam naman natin na mahina pa ito sa mga ganitong gawain kung kaya't dali-dali naming pinuntahan kaagad ito upang malaman namin ang kanyang kalagayan. Oo. Nag-blurred yung camera ko. Nag-blurred yung camera ko. Sige bro, puntahan natin bro.
Malakas na pala talaga yung ano. At sa paglabas namin sa bahay na ito, ay ito agad ang kuhanan ng aming camera. Malakas. Gusto talaga yung ano doon. Dito yata yung bro. At sa pagpasok namin ay nakita namin tutulog lang pala ito. Kaya't naging kampante lamang ako at ayos ang aking camera. At dito ay nagtutuda na ako dahil imposible namang hindi niya kami napansin o narinig dahil sa ingay namin. At dito ay sinubukan ko na siyang gisingin at eto ang mga sumunod na nangyari. At dito ay hindi nga ako nagkamali sa aking hinala na nagawa nga ng kaluluwa na pasukin ang katawan ng aking isang kasama. At dito ay nakuhanan ng aming camera na muli na namang nagpakita ang puting figura sa tapat namin mismo. Dito ay sinubukan ko siyang kausapin, ngunit hindi pa rin siya tumutugon sa aking pagkikipag-usap sa kanya. Paulit-ulit lamang niyang sinasabi na huwag daw namin siyang lapitan at maawa daw kami sa kanya. At nang binuhusan ko siya ng tubig ay bigla na lamang itong nawalan ng malay.
At nung magkamalay na ito ay agad niya kaming tinanong kung ano ang mga nangyari at kung bakit daw siya nakahandusay sa sahig. Dahil ang naalala lang daw niya ay nakasandal lamang daw siya sa pader katabi ang kanyang daladalang bag. Pero kahit ganun pa man, tinanong ko pa din siya kung ano ang mga naalala niya. At ang sagot lang niya ay wala naman daw siyang naalalang mga nangyari. Ganun, namin tubig, oh. Tamat na ito. Huwag mo na yung tubig, hindi mo lang, kaya ang tubig. Yung tubig? Oo. Kami tubig yan. Sa mga kuha na kami nagkailangan kaya. Sana po kung naalala ko doon. Ano kung naalala ko? Kaya po po, hindi ako sa amin yung buwan. Ano ba ito? Umiingat kayo sa tapos lagi nung sinasabi sa amin na ano, na ayaw, huwag. O, ibig sabihin na ano, huwag po. Ganun ba? Parang takot ka. O, nalapitan ka namin. Ba't ba takot ako sa amin? Diba yung ano, parang hindi sa yung ano. Oo, hindi ba yung boses mo eh? Hindi ba yung boses mo? Boses ko ba yung ano? Gusto na mo, no? Kaya ano na yung alarm ng batalyon. Ay, alam mo na yung batalyon mo. Ayan, sa signalan ng batalyon. Parang nag-resolve sila. Ito, Gabe, mo na kanalala? Ano na kanalala? Sige lang, naka-video mo ta. Hindi ka na ko siya. Dahil sa mga hindi inasahang pangyayari ay napagdesisyonan lang namin na umuwi na lang muna kami. Bro, hindi ka lang video ko kung ano nangyari sa iyo. So dito pa talaga sa reso. May mga basag na ano. Talaga yung ano? Ang bintana. Sabi ko ano yung bubo bro? Parang matagal na itong tubig na ito bro. Kasi may mga ganito na oh. Parang nag-moist na siya. No? Hindi yan gawin. Hindi daw yun. Saan yun? Yung may mga bubog pa. Nakakita yan. Kasi yung ano yun. Linaw. Ito yung kasama ko ng graphic. Tara. Awin mo. Parang hindi yung ano yun. Bilhin siya mo yung pakakaw. So guys. Bagal ka. No? Naan natin yung fist light natin. Labas tayo. So guys. Serious na. Grabe. Hindi namin maintindihan kung ano talaga yung nangyari sa Dilwyn. Bakit ano bro? Anong babae bro? Kaya yung boses niya nag-iba. Iba yung boses niya eh. Ano ka bro eh? So ano, ako nakatulog naman ako kanina guys. Ang bilis kong nakatulog eh. Naka-idlip talaga ako guys, sa totoo lang, no? Naka-idlip talaga ako. Pero nagulat ako nung dumating bigla si Gerald sa ano, doon sa pinasok ko na bahay. Tapos bigla niya sinabi na hindi daw siya makakatulog, hindi daw niya kayang matulog gawa nung mabigat daw sa pakiramdam. Kaya pinuntahan namin si Wing at hindi naman namin in-expect na ganun yung nangyari kay Edwin. Parang nag-iba kasi yung boses niya guys eh. Kaya siguro sa ngayon hanggang dito lang muna yung video namin guys, no? So siguro hanggang dito lang muna guys. Lagi kayong mag-iingat palagi guys, and maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo, at saka guys mag-iingat kayo palagi, and God bless po sa atin lahat.